Kakayanin mo bang magtrabaho sa isang fast food restaurant na akala mo ay ligtas at pamilyar? Pero pagsapit ng hating gabi, may mga kasamang hindi mo na nakikita sa schedule. Hello everyone! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like, subscribe at share. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa likod ng amoy ng Chicken Joy at tunog ng order bell, may mga kwentong hindi isinama sa training, mga kwentong mas piniling manahimik. Ngayong gabi, pakinggan ang liham ng isang dating crew, isang karanasang nagpapatunay na may mga empleyadong kahit tapos na ang shift, hindi pa rin umaalis. Handa ka na ba? Ito ang kwento ni Cristalyn. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cristalyn. Dahil sa hirap ng buhay, napasukan po ako bilang crew sa Jollibee habang nag-aaral sa college. Working student po ako noon. Diretso eskwela sa umaga, tapos night shift sa Jollibee hanggang madaling araw. Maliit lang ang branch namin. Standalone siya at katabi ng lumang terminal. Kapag gabi na, bihira na ang customer. Kadalasan delivery rider o lasing na pauwi galing inuman. Sanay na ako sa pagod at antok, kaya akala ko wala nang makakagulat pa sa akin. Pero nagkamali ako. Nagsimula ang lahat noong na-assign ako sa closing shift ng mag-isa sa lobby. Dalawa lang kami ng manager ko sa buong store. Bandang 11:00 ng gabi, may pumasok na babae. Payat siya, mahaba ang buhok at nakasuot ng lumang uniforme ng Jollibee. Yung luma pa, yung hindi na ginagamit ngayon. Akala ko bagong hire lang na nagkamali ng pasok. Pero nang lumapit siya sa counter, napansin kong wala siyang suot na name tag at ang sapatos niya parang luma at basa. "Good evening po, order po kayo?" Tanong ko. Tumingin siya sa menu. Matagal, sobrang tagal, parang hindi siya humihinga. Tapos mahina siyang salita. "Chicken Joy, dine in." Boses niya ay parang may echo. Tinype ko ang order niya, inabot ang resibo. Nang hawakan niya ang kamay ko, sobrang lamig. Hindi normal na lamig ng aircon, parang galing sa loob ng freezer. Umupo siya sa pinakadulong mesa, yung malapit sa CR. Yung mesa na ayaw naming linisin mag-isa dahil madilim doon kahit bukas ang ilaw. Habang hinihintay niya ang order niya, napansin kong nakatinginan lang siya sa kusina. Hindi siya kumukurap, hindi gumagalaw, parang estatwa. Nang tawagin ko na ang order, walang sumagot. Lumapit ako sa mesa niya. Wala na siya, pero nandoon pa rin ang tray. Mainit pa ang Chicken Joy. Parang may umupo lang saglit tapos biglang nawala. Tinawag ko ang manager ko. Pagkakita niya sa mesa, bigla siyang natahimik. "Cristalyn, huwag ka nang lumapit dyan." Dinala niya ako sa likod. Doon niya sinabi ang hindi ko malilimutan. May crew raw dati sa branch na iyon, babae rin, working student. Namatay sa CR dahil sa pagod at gutom habang night shift. Nakasuot ng lumang uniforme. Madalas daw siyang umupo sa mesa na iyon tuwing break niya kasi malamig at tahimik. Kinilabutan ako, pero kailangan naming tapusin ang shift. Bandang 2:00 ng madaling araw, ako na lang mag-isa sa lobby. Biglang tumunog ang order bell kahit walang customer. Pagtingin ko sa counter, may bagong resibo. "Chicken Joy, dine in." Walang oras, walang order number. Mula sa CR, may narinig akong mahinang iyak. Babae, parang pigil, parang pagod na pagod. "Miss,
Tulong, bulong. Naninig ang tuhod ko. Alam kong walang dapat tao sa CR, pero may narinig akong pag-flash. Tapos may mga yapak papalapit sa akin. Mabagal, hinihila ang paa. Sa glass wall, nakita ko ang refleksyon ko at may nakatayo sa likod ko. Siya, nakasuot ng lumang uniforme, basa ang buhok, itim ang mata, nakangiti. "Pwede na ba akong mag-break?" tanong niya. Napapikit ako sa sobrang takot. Nang dumilat ako, wala na siya. Tahimik ulit ang store, parang walang nangyari. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-resign agad kahit kailangan ko ang trabaho. Hindi ko na kayang bumalik. Hanggang ngayon, kapag napadaan ako sa Jollibee na iyon at gabi na, tinitingnan ko ang dulo ng lobby. Minsan, may nakikita akong nakaupo roon, mag-isa, tahimik, naghihintay. Dahil may mga crew pala na kahit tapos na ang shift, hindi na kailanman nakauwi.